Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon ay holiday at binigyan natin ng diin ang ating pagdiriwang ng Immaculada Conception. Ito ang pagpapahalaga hindi lamang dahil sa ating panampalataya, kundi ito ay isang hudyat para sa ating lahat. Ang pagbibigay mukha ng Diyos kung saan maging unang tahanan ng kanyang bugtong na anak ang sinapupunan ni Maria. Kaya si Maria ay pinagpala. May tanong nga, ano ba ang nauuna? Pinili si Maria, kaya siya pinagpala, o pinagpala siya, kaya siya pinili. Mula sa bibig ng anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Naandyan ang tuwa, ang saya ng annunciation ng anghel. Ang tuwa dahil siya ay pinagpala. Dahil ito yung mukha ng unang tao, ang pagpapala ng Diyos, na kung saan walang bahid dungis ng kasalanan. Pinag-adya ng Diyos na mula pa noon sa kasaysayan ng paglikha, naandyan na ang pagpapala ng Diyos. The blessing, the grace of God. At ito yung mukha ng unang tao. And we can only recognize that we are chosen if we can affirm how we are blessed. Kaya mahirap tanggapin kung ano yung atang pagpili sa atin ng Diyos, kung hindi natin nakikita kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. At ito yung gustong iparating ng Anghel Gabriel kay Maria, na siya ay pinagpala sa lahat ng babae, puno ng pagpapala ng Diyos. Ito yung napakasarap damhin sa kapistahan ng Immaculada Conception. Na tayong lahat, dahil sa biyaya ng Diyos, ay sobrang pinagpala. Katulad sa mukha na pinahayag niya sa katauhan ng ating mahal na ina. The joy of being blessed. Kaya, tunay nga ang paghahanda ng Diyos. Na kung yung unang tao, nagkasala at pinalitan nila ang kanilang pagpapala because they fall to see nahulog sila sa kasalanan at hindi nila nakita ang pagpapala na binigay na ng Diyos sa kanila ng lahat. Ano pang hahanapin mo? Pero pinili nilang hadlangan ang biyaya ng Diyos na dadaloy mula sa kanila.
And that is why in our church, in our faith, tayo muli ay inaanyayahan na tingnan muli kung gaano ang isang taong minahal ng Diyos na pinagpala ng Diyos. At dahil sa pagpapalang ito, si Maria ay isinilang na walang dungis ng kasalanan. And because also of this, Mary was chosen. Pinili si Maria. Na maging unang tahanan, tabernakulo ng Diyos. In the olden times, pasan-pasan nila yung Ark of the Covenant. Nakalagay doon ang utos ng Diyos. Yun ang presensya ng Diyos sa kanila. Kaya, pag pinupuri si Maria, siya ang tinatawag na the Ark of the Covenant. Dahil ang kasunduang yan ng Diyos at ng tao ay naging presensya ng pagkatao ng pagmamahal ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. Unang tahanan, dala-dala ni Maria, kaya nilinis ng Diyos na walang bahid dungis. Yan ang bunga ng pagpapala ng Diyos. And because of this, when we see the blessing, we can never say no. Sa mga unang tao, because they fail to see the blessings of God in them, they choose to go away from God. Sobrang minahal sila ng Diyos, subalit mayroon pa ring hinahanap na pagmamahal. Maliban sa Diyos. And that is why deep inside of us, kahit gaano man tayo, saan man tayo, na andyan palagi nag-sense of emptiness. Yung lungkot, yung puwang sa puso. Kaya nga yung iba, minsan natatakot, ang lungkot ko. Bakit ganito? Kaya hinahanap kung saan-saan. And that is also what happened sa unang mga tao. Nalungkot sila. Hindi nila nakita na nandyan ang Diyos. At dahil sa kalungkutang ito, hinahanap nila ang puwang sa puso na mapupunan maliban sa Diyos. And that is why the message of the angel Gabriel is, matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. And that is also the message for all of us. Rejoice. Matuwa kayo. Dahil kalugod-lugod tayo ng Diyos. That is only if we recognize how blessed we are. Kaya nga, hindi nyo ba na minsan namalayan, di ba? Na kahit ano pang marating nating, kahit na naandyan pa rin yung pinakamamahal mo na naging asawa, naging successful ka man sa buhay, o ano man yung marating natin sa mundong ito, pero naandyan pa rin yung isang puwang sa puso
na mararamdaman natin, lalong-lalo na kung tayo nag-iisa, bakit ang lungkot ko pa rin? There is always that space in our heart. At ano yung space na yan? Kaso lang hindi natin nakita na yan ay napakasagrado ng kalungkutan. Why? Because that is the space for God. Only God can feel that emptiness in our hearts. Kaso lang kung ano-anong nilalagay natin, barkada, bisyo, trabaho, but in the end, there is always that emptiness at lungkot. But the angel Gabriel reminded Mary, rejoice, matuwa ka, dahil punong-puno ng biyaya ang puso mo. Kaya si Maria ang tugon, ang puso ko'y nagpupuri sa iyo, Panginoon. Because blessings indeed will give us that courage to say yes. Opo, Panginoon. And that gives the way to salvation. And that is the birthing of Jesus in us, just like Mary. Pangalawa, ito rin yung mukha kung ano ang tao kung walang kasalanan. Ang mukha ng kasayahan. Ang mukha ng tuwa. And Mary, ang ating mahal na ina, ang mukha ng tuwa sa kabila ng hapis na kanyang dadanasin. Because Angel Gabriel told her, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. But the consequence of that is, makinig ka. And that statement is very essential. Makinig ka. Because only those who are blessed are willing to listen. Pag ang tao ay walang biyaya, sinusunod palagi ang sarili. Pero ang mga taong puno ng biyaya, sinusunod palagi ang Diyos. Kaya nga ang salitang obedience ay nagmula sa salita ng Latin na ab udire. Udire is to listen. You can only obey when you listen. But that is because you are blessed. And that is the face na gustong ipakita ng Diyos sa atin, sa katauhan ng ating mahal na ina. And that is why she said, yes, ako'y alipin ng Diyos, mangyari sa akin ang iyong sinasabi. Only when we are blessed and listen to God, that we can say, yes. Opo, Lord. Opo, Lord. And this is the message of the Immaculate Conception. That we too are unconditionally loved. Kaya nga, nung pumayag ang ating mahal na ina, ayun din ang pagdaloy ng pagpapahayag din ng Diyos kung gaano karumaldumal ang kasalanan sa pagkatao ng ating mahal na Panginoong Hesus, sa kanyang paglaki, sa kanyang palagi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon niya pinakita kung ano ang mukha ng kasalanan
kung tayo ay magsabing, hindi pwede, Panginoon. Ayaw ko. Because the image of the cross is the dreadful face of sin. Tingnan nyo, sa taas. Yan ang mukha ng kasalanan. Dahil ayaw natin sa Diyos. Dahil sumuway tayo sa Diyos. And God wanted us to see it. Kung ano ang resulta ng bawat pagsabi natin sa Diyos na ayaw ko sa iyo, Panginoon. Yan. The suffering of Jesus in the midst of our people today. Marami tayong reklamo. Bakit ganun yung mga ang dami mahirap sa atin? No? Why? Bakit marami nagtiis, naghirap? Because many of us also are not willing to say yes. Many of us, mas madaling magsabi, ayaw ko, Panginoon. Do something good to others, ayaw ko, Panginoon. For the students, mag-aaral kayong mabuti kasi you are preparing that one day you will be serving a lot of people. Kung nag-aaral ka mabuti, marami kang alam na mabuti din. Pero what happened? Bulakbol. Kung nag-aaral mo na mabuti, hindi naman nagdadasal, malaking ulo, wala namang puso. Kaya anong nangyari? Pag naglingkod na, inuna pa sarili kaysa sa mga tao. Kaya nga palagi ko sinasabi, are we just satisfied na bigay ng ayuda sa ating mga kapatid na mahihirap? For how long? Wala ba tayong gagawin na mabigyan sila ng dignidad na sana one day they will see also the blessings in them because we care for them. Because we want to give them future. Hindi lang para i-exploit at gamitin at ibinta. Picture doon. Pagkatapos yun na. No. Jesus wanted us to see that on the other hand, that dreadful face of sin, pinakita din niya na no matter what, His love is unconditional. Kahit nasaktan mo man ako, ipako mo man ako sa krus, patayin mo man ako, hindi ako susukong mahalin kita. Yan ang sinabi ng Diyos sa cross. Hindi siya kailanman susuko. Bakit tayo susuko para sa Diyos? Mary showed us the way. Ang ating mahal na ina ay pinakita sa atin. Kaya nga, nung unang milagro sa Kana, anong sabi niya? Sundin niyo lang kung anong utos niya. Sundin niyo lang. Because Our Lady, ang mahal natin na ina, wanted us to experience how God loved us so much on the cross of Jesus. Kaya nga ang ating pundadora, si Santa Magdalena, anong sabi niya? Ang mukha ng cross ay hindi lamang paghihirap, kundi ang napakalaking puso ng Diyos para sa atin. Because the cross is indeed the greatest love of God for all of us.
Kaya nawa mga kapatid, sana sa pagdaloy ng ating buhay, lalo-lalo sa sinusuong pa natin itong pandemyang ito, at papasok tayo sa paghanda sa ating pagdiriwang sa Kapaskuhan at pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Naway makita natin kung gaano tayo kapalad. How blessed we are. And hopefully, just like Mary, we can be too, experience that unconditional love that we will say also, every time an angel will come to us, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa ang sinasabi ng Diyos.